Biblia sa Matthew chapter 20 verse Like, 28. share, subscribe. Then ngayon ay mag-break into the bread po tayo. Ngayon pong sinasabi si Jesus sa Matthew 20 verse 28. Okay. Ating pong basahin. Praise God. Okay. Para mas maliwanag. Ang sabi po ni Jesus, kung paano ang anak ng tao ay napalito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, si Jesus Christ po ay ating narinig sa kanyang salita na paano ang anak ng tao. Anak ng tao, hindi po niya sinasabing anak ng Diyos, kasi kailangan po niya magiging tao, magkatawang tao, pero hindi po siya talagang 100%. Of course, nagiging 100% human siya, pero hindi talaga siya tao. Amen? Nagkatawang tao. Amen? Amen. Nagkatawang tao. Okay? So, narito daw po siya, hindi upang maglingkuran. Si Jesus po yun, hindi po siya naghahanap na paglingkuran po siya ng tao. Kundi siya po yung maglilingkod sa tao. Amen. Amen? So, dapat po yan, alamin, malaman ng maraming lingkod ng Diyos, mga servant of God, na hindi mo kailangan na paglingkuran ka. Amen? Hindi mo kailangan na paglingkuran ka, serviceman ka. Amen po ba? Maganda po yung kumain sa Lord. Pero si Jesus Christ, hindi po siya naghanap na siya po ay, hoy, paglingkuran ako. Pero siya daw po ang maglilingkod para sa tao. Amen? So, what a great heart. Amen po ba? Na ang Panginoon, King of Kings, Lord of Lords, the Alpha and Omega, the first and the last, siya po yung maglilingkod para sa iyo at sa akin. Amen? And again, sino ba tayo para paglingkuran niya? Pero, dahil, ewan ko ba? Dahil mahal ka niya, maglilingkuran ka niya. Amen po ba? Amen. Hindi ko maglilingkod sa kanya, hindi na inanap yun. Pero siya po ang maglilingkod. At ito po yung nagiging modelo, si Jesus Christ, na talaga ang bawat isa sa atin ay maglilingkod tayo para sa marami. Nanawa po ba natin? Amen. Kung paano ang Panginoon Kristo ay maglilingkod para sa atin, para sa marami, ganoon din po tayo, maglilingkod po tayo para sa marami, para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, gampanan po natin yun. Kaya, nung Friday, siyempre, heart natin yun, pinagampanan ko. Siyempre, kung paano si Jesus Christ ay naglingkod, ganun din naman ako maglilingkod. Amen. Alam niyo, kung tayo pinagagalaw lahat, marami pong kagaya nila ang lalapit sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi ang mga kabataan ito, kayong mga kabataan, kayo po ang pag-asa ng Panginoon para bumuti ang bayan. Amen. Hindi po kayo magiging politicians, kundi magiging lingkod kayo ng Diyos. Amen. And being a servant is the highest profession in the world. Talo mo ang doktor, talo mo si Mayor, talo mo kasi lingkod ka ng kataas-taasan eh. Eh sila lingkod lang ng bayan. Pero lingkod din naman sila ng Diyos, pero mas lamang ka sa kanila kung ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen. Amen? At maglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Praise God. So, ito pong the word pagtubo sa English po ay ransom. Ang salitang ransom ay tumutukoy sa halaga o bayad. Di ba pag may kinikidnap, madalas, sino ba nakikidnap? Yung mga mayayaman, kinikidnap yan, di ba? Tapos pinapatubos, di ba, nangihingi ng ransom, di ba, millions. Amen? Okay. Yung ransom na yun, yung pera na yun, pambayad, patubos, para sa kalayaan ng
ni Jesus sa cross. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Ibig sabihin ko, mga kapatid, si Jesus ay nag-sacrifice para sa iyo. Para sa iyo. Amen. Para sa akin. At ating ko ituloy. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay bilang ransom para sa kapatawaran ng mga kasalanan mo at kasalanan ko. Kasalanan tayo noon, di ba? Hindi pa tayo nagsisiyan. Amen? Nagmura ka, nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka, namumupit ka, even nagsasalita ka ng masa, naglalait ka, naninirang huli ka, yung isip mo, puro negative, even masama, mahalay, amen? Palaaway ka, amen? Marami kang galit, ukod, tampo, hinanakit sa mananloob, sa tao, ang mga anak sa magulang sa mga anak, amen? Mahalay, mga bastos, amen? Kasalanan po yun. Pero yung mga kasalanan na yun, kasama po yung mga rebellion, mga grab ng kurap, kasama po pagpatay, amen po ba mga hitman, lahat po yun. Yun po ay mga kasalanan. Amen? Pero, ano po ba, na ang buhay ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang ibinaya bilang ransom para ikaw ay mabalaya. Amen? Kasi nabilanggo ka na tapos ka dyan 8:34. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So once in our life, tayo po ay nabilanggo. Tayo po ay makasalanan. Amen? Pero, dahil sa sakripisyo, sa ransom, sa buhay ni Jesus Christ, ang buhay ang ibinayad ni Jesus Christ para tayo mapanaya sa pagkabilanggo, Amen. sa pagkagapos, sa pagiging alipin, sa bisyo at kasalanan. Amen. Nalaw po natin, mga kapatid. So, para mapatawad ka at ako, kailangan ni Jesus Christ mag-sacrifice sa cross. Kailangan niyang mag-alay ng kanyang buhay. Again, hindi po siya nagpakamatay sa cross. Musang loob niyang inalay ang kanyang buhay. Amen. Para sa iyo at sa akin. Para lumaya ka na sa bisyo at kasalanan, para lumaya ka na sa pagkaalipin sa kasalanan, para lumaya ka na sa pagkagawa sa kasalanan. Imagine yung isang ibon nakakulong sa isang hawla. Alam nyo, ganun din po tayo noon na hindi pa po tayo nagsisi ng aking mga kasalanan. Para tayong ibon na nasa hawla. Ginawa tayong puppet, ginawa tayong pet ni Satan. Diyan ka lang sa kulungan na yan. Diyan ka lang. You could just imagine, di ba? Yung kalagayan ng isang aso, isang pusa na nasa kulungan. Walang kalayaan. Ganun din po tayo, mga kapatid. Nung tayo po ay nasa kasalanan, hindi po tayo nalaya. Tayo po ay bagos. Tayo po ay kulkulado ni Satanas. Pero, salamat sa Diyos. Ang tunay na pinanaya ng anak ay malaya na. Amen. Mga kamay na para po natin. Ano na mga kapatid? We are bound not free. But because of the victory, what Jesus has done in the cross, we are free by Christ. Pinalaya po tayo ng Panginoon sa Kristo. Romans chapter 8 verse
14. Kapatid, malayo ka na. Amen. Malayo ka na. Wala ka na sa gapos ng kasalanan. Wala ka na sa gapos ng bisyo. Amen. Wala ka na po. Wala ka na sa hauna. Malaya ka na. Pinalaya ka na ni Kristo. Kaya huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Huwag ka nang magpagapos pa ng kasalanan. Huwag ka nang magpaalipin ulit sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Sapagkat napakain po natin si Lord. Sapagkat nagtamo ka ng kalayaan 2,000 years ago. Amen. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo at sa akin. Sumalaya ka na. Alam niyo na yung malaya ka na. Huwag ka na magpagapos. Bakit? Pilit mo yung paa mo, yung pagkaraong mo, ipinasok ulit sa hawla. Sabi mo, ang plano ka ba naman? Huwag mong ipasok ulit sa hawla. Yung buhay mo, huwag mong ipagapos ulit sa kadena ni Satanas. Ibig mo ba? Malaya ka na. Amen. Kaya kung pinanaya ni Kristo, bakit ka pinanaya ni Kristo? Dahil mahal ka niya. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Amen? Hindi mo ba naramdaman ang pag-ibig ni Jesus? Masarap talaga pag mga first Sunday of the month, no? Mga banala po na kasi maramdaman natin yan yung teaching. Kung marinig po tayo kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kasi minsan, nakakalimutan po natin personally yung ginawa ni Jesus Christ na grabe pa na sakripisyo. Ano yan? Nabugbog siya, nasugatan siya, dinuraan siya, nilapit siya, nasaktan siya. Hello? 39 kapalo ang tinanggap niya. Dahil mahal ka niya. Tinis na yun. Dahil mahal ka niya. At mahal niya ako. Eh, sino ka ba? Sino ako? Wala naman. Mahal naman tayo ng Diyos. Kasi, we are created, Genesis 1:26, we are created according to the likeness and image of God. Kaya gano'n na lang. Si Father God and si Jesus Christ the Son, nagkasundo sila ng plano. Ang Amang Diyos ang nagplano ng kaligtasan. Si Jesus Christ ang pumunta ng cross Amen. para magbanat. Amen. Amen? Para po siya masugatan at dumaloy ang kanyang dugo sa kanyang physical na katawan. Kasi yung dugo na yun, yun po yung pampalinis ng ating mga kasalanan. Pamalit doon sa mga hayop sa lumang tipan. Pamalit po doon. Kasi wala pong anumang uri ng hayop ang nakapagpaalis ng kasalanan. Noong lumang tipan, paulit-ulit pa rin kay kagaya ng hayop, hindi kaya ang hindi ng kasalanan. Eh kailangan ang isang katawang banal ang maialay in exchange po doon sa hayop para ang tunay na kalayaan, ang tunay na kaligtasan ay matamo natin lahat. Amen? Kalabitin yung kalimutan, mahal ng Diyos. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Sabihin ko, huwag mong kalimutan araw at gabi. Diba, minsan? Mahal ako ng Diyos, bakit malungkot naman ang buhay ko? Sabi nga, ano yung ang buhay ko, ako na nakalimutan. Diba? Puro na makalimutan, ano na lang yung buhay ko? Alam niyo po ba? Sino nagpapalubog sa inyo? Si Satanas. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para malungkot, mag-alala, matakot, mabalisa,
nagsasuffer ng anxiety, depression, wala po yan sa mga plano ng Diyos. Wala po. Ang gumawa ko ng kalungkutan sa buhay natin ay si Satanas. Amen? Kaya naman, kapag malungkot ka, pinapalungkot ng Satan, run ko ka. Yung iba sa tumatakbo, malungkot ako pare, isang tagay ka. Huwag ka punta din saan ka? Amen? Sasakit ang ulo mo, masasira yung baga mo, yung atay mo. Mag-hyperacidity ka lang. Amen? Kasi yung solusyon mo, temporary yan. Amen? Tapos kinabukasan, nandun pa rin yung kalungkutan. Amen? Pero kapag Jesus ka, sa Diyos ka, tumakbo, lahat ng kalungkutan mo, tatapusin mo. Amen. Salamat sa Diyos. Ano ba nalungkot ngayon? Diba? Kung sa barkada, mag-droga. Kapag may kalungkutan, tao ka lang baka balisan, kailangan pagdulo sa kapag-ilat ang buhay, kausapin si Jesus, magtaas ng kamay sa Lord, manalangin ng buhay, umiyak kay Jesus! At si Jesus ko, yayakapin mo niya. Amen. At magtataka ka na lang, gumagaan na ang iyong pagkaramdam, na solusyon na ang lahat ng bigat ng buhay mo. Tingnan ko sa yun. Sa susunod araw, may bigat na naman. Hey, Jesus, amen? Kasi alam mo, siya na naman bibigyan ng solusyon, di ba? Amen. Di sa susunod na araw, may bigat na naman. Kasi hindi yan magtatapos, mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, may bigat. Huwag kang assuming. Dahil nasa Panginoon ka na, walang bigat. Lagi ko sinasabi, lalo nang bibigat kasi bulin ka rin sa taas kasi ayaw ka niyang maligtas. Ayaw ka niyang magpatuloy sa Panginoon, nakakulin ka niya. Pero mabuti ang Diyos. Jesus, you're the sweetest name of all, Jesus. Amen. You always hear me when I call, oh Jesus. You pick me up each time I fall. Ganun ka buti si Jesus. Kami kung bumabagsak, kumakaliko na bumabagsak. Pero si Jesus, hindi ka niya titigilan. Dahil mahal ka niya, ibabalik at ibabalik ka niya sa kanyang mga kaparaanan. Amen. Amen? In fact, kung bakit ang nandun na yun, it's the love of Jesus. Amen. It's the love of Jesus. Amen. Amen? Ang gusto ni Satanas, pagkasalain ka. Nung ipukulong ka niya sa kasalanan, kung dinahin ka niya, amen po ba? Hello? Sasabihin niya, hindi ka na dapat. Hindi ka na dapat. Huwag ka na sumurba, hindi ka na dapat. Di ba bumalik ka na sa kasalanan? Bumalik ka na sa pag-iinom, sa alak. Bumalik ka na, di ba? Sabi ni Satan yan sa'yo. Binitiba ka lang niya, pinagawa ka lang niya. Pero alam niyo po ba, kahit nagaganyan ka, nasa puso ka pa rin ni Jesus. Amen? Hanap ka pa rin ni Jesus. Hindi ka na titigilan dahil mahal ka ni Jesus. Kahit anong gawin mo, mahal ni Jesus at hindi mo palago yan habang panahon mahal ka ni Jesus. Amen? Victimize man tayo ng kaawan at kasalanan para hindi naging sunsulan. Siya lang yun. Biktima ka lang. Pero, minsan na kayo kukuburin yung spiritual dead mo. Ano po nangyayari sa akin? Amen? Kapatid, mahal po tayo ni Jesus. Amen? So, ang sabi po niya, kung sa paano ang anak ng tao ay nakarito, hindi upang paglinturan,
Hindi upang maglingkod, kundi upang maglingkod, brother. At upang ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Maglingkod, ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Amen. So, ang ginawa ni Jesus, nung pagpunta po niya sa lupa, para sa kabutihan natin lahat. Amen. Para ka makabuti. Isipin mo yan sa natin. Hindi sabihin ko wala, malungkot pala si Jesus kapag hindi ka makabuti sa buhay. Amen? Kumusta? Kumusta ang kalagayan natin ng spiritual sa ating Lord? Kaya mo ba yung mabuti sa ating harapan? O nananalig ba ang kaligtasan na ating kaluluwa? Meron ako kausap isang kabataan sa iyo. Kasi siya naman, hindi. Oo, kuya. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin tumulong. Kailangan natin mabuhay. Pero huwag natin kalimutan na may tawag tayo sa Panginoon. Amen. Huwag natin kalimutan na may obligasyon tayo sa ating kaluluwa na iligtas. Amen po ba? Amen. Hindi masama magtrabaho, tumulong, para makaraw sa buhay. Hindi ko masama lahat yan. Gusto nga ko na Panginoon, masipag ka. Para makabuti ka. Kasi ayaw naman ng Lord, hindi ko na nakakain. Pero, the thing is, hindi mo napabayaan mo sa Panginoon. Kasi kung napabayaan mo yung Panginoon, hindi na mabuti mo sa kanyang harapan. Ito. Sino na iniwanag ko? Kapag napabayaan mo ang spiritual life mo, hindi ka mabuti sa harapan ng Lord. At bigo si Jesus Christ sa kanyang ginawa sa cross. Bigo sa buhay mo. Pero kung nakita ni Jesus na nakikipagbuno ka, nakikipagbaka ka, nagpapatuloy ka sa kalampalataya, si Jesus ay satisfied sa kanyang ginawa sa cross. Hindi siya nilala dahil nakita niya na napabuti ka. Amen. Ano ba natin? Amen. Ibig sabihin mga kapatid ko, lahat tayo dapat, mga anak ng Diyos, ay dapat everyday nakikita po tayo ni Jesus na sa kabutihan po tayo ng kalagayan na higit lahat lalo ang kalagayan ng ating kaluluwa. Amen. Ang marami kasi ang kabutihan sa kanila yung marami silang pera, nakapagpapos ng pag-aaral, marami silang kotse, magpabahay, ang sarap kinakain, nasaan nakatira sa mga magagamit na anak. Ngayon, wala akong kasama lang yan. Amen. Gusto din po ng Diyos yan sa atin. At ibibigay din po ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang gusto ng Lord, unahin mo siya. Amen. Ang gusto ng lahat ng lupa, bagay, kotse, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ang dahilan dahil sa tulong niya. Amen. Hindi sa pamamagitan ng lakas mo, ng kakayanan mo. Hindi sa pamamagitan ng magulang mo, wala mo sa loob. Pero ang gusto ni Jesus, lahat ng tagumpay na dumating nangyari sa buhay mo ay dahil sa Kanya. Amen. Amen? Kaya nyo, nagiging biblical Christian po ako when I was 19 years old. Yung 19 years old ko, I am ang tagal ko na pala sa Panginoon. Mag-53 years old na po ako sa February. Tanda na tayo. Ang sabi ko lang kagabi, mga nanay, mga tatay, kaunti na lang ating buhay dito sa lupa, maglingkod na tayo sa Diyos.
Amen? Kasi maraming nag-aasawa na sila naman kasi wala sa Panginoon. Kasi yung mga nag-aasawa wala sa Panginoon, nag-iwalay. Pero yung nag-aasawa nila sa Panginoon, hindi na nag-iwalay. Kasi kasama nila si Jesus. Sentro kasi ng kanilang relasyon si Jesus. Kaya pinabasbasan sila sa mga ni Jesus sa kanilang relasyon. Amen? Hello? Kaya bago kayo mag-asawa, pakalali mo na sa Lord, ha? Amen? Kasi pag nag-asawa kayo, ang malalim na kayo kay Lord, ready na kayo ang dami ng mga nalikong na mga lakas na kahit minura na nasawa ko, ay, wala nagmura ng Jesus my life. Pag nag-asawa mga mababait na lang sa Jesus my life, nagmamahalan yan. Hindi nagmumura, yung mga unbeliever lang yun, yung mga wala sa Panginoon. Yung mga nagmumura, pero wala Kristiyano, nagmumura. Amen? Kalabitin mo na kami mo, baka magpapasiti ka pag mumura ng mura dyan, ha? Alam niyo po ba sa Matthew 5:21? Pag nagmumura daw ang isang tao, mapanganib na siya po ay mapunta sa impyerno. Matthew 5:21-22. Ang sabi ng UNUN, yung salitang UNUN, ay pupunta sa hell. At meron mga kamag-anak yan, mga kapatid, mga relatives, ang UNUN, murang sila ulo, lagi. Sinusyalan ba? Uba, baliktad na. Lahat ng mga brothers na yan, pag alam ka na ng Diyos, ito lang sabihin. Kasi ito para na lang pasalamat sa Diyos, ipuli sa Diyos, isalita po ng mga good words. Kasi nga po, Jesus Christ ang buhay mo, holy na yung bibig mo, banal na ang bibig mo. Kasi may Jesus ka ng banal sa buhay mo. Amen? Amen! Aba mo, nakasal ako dito. Malaya na tayo. Amen! Palakpakan po natin sa Lord. So, mga kapatid ko, hindi ko nabuksan yung topic. Talagang hindi ko tayo sa verse 1. Okay? Alam nyo, ang tatakusan na ngayon ay the cause of discipleship. Grabe, yung standard of being disciple, pag na-meet mo yun, talagang hindi ka nakakalikod sa Diyos. Pero, huwag kayong liliban, ha? Mag-aaralan din po natin yun. Hindi ko na siya i-open kasi malapit ng oras. Okay? So, dito na lang po tayo mag-dwell. Okay? So, ang concept po ng ransom, ginagamit din sa konteksto ng pagpubos ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt. Remember the life of Israelites? 430 years po sila na-slave, nagiging alipin sa Egypt. At itong mga Israelita ay sila ang bayan ng Diyos. Amen? Sila ang binirang at pinili ng Diyos. Sila po ay nagbula, bagamat si Jacob. Sa pangalang Jacob kasi, doon nagsisimula ang pangalang Israelites. Ha? Naalala niyo na ipagbulo siya sa anghel, hanggang madaling araw. Hindi na nilunubayan yung anghel na yun hanggang hindi siya basbasan kasi makikita siya kay Esau. Di ba nalagit siya? Kaya nga po, para mabitawan po yung angel, di ba? Inano siya dito sa may pigi. Kaya mga Israelita, pag magpigi na nga yung pigi, ayaw nilang kainin kasi nga si Jacob dito nalista, di ba? Sa pigi niya. So, nagtagumpay siya. Okay? Si Jacob, doon sa kanya nagsimula ang name na Israelites. Pero si Jacob, alam po natin, nagsimula siya kay Abraham, Isaac. Amen? At ang mga Israelita dito ay nabandage po sila, naging alipin po sila ng Pharaoh sa Egypt. Bakit sila nabandage? Bakit sila naging alipin? In-slave po sila, ginapos, binilang po. Hindi sila pwedeng lumayo, lumabas sa Egypt. Bakit? Alam nyo? Kasi ang mga Israelita ay matitigas ang ulo. Alam niyo ba mga kapatid? Pag matitigas ang ating mga ulo sa Diyos, mananatili po tayo sa bagos ng kasalanan.
Amen? Bigas na lang ang ulo, no? Mabuti ka lang mabigas ang ulo kasi pag nakapulog ka, hindi ka practice mo nagduduro. Mabuti na lang ang ulo ba? Yung ulo natin, tinatigas niya. At naalala ko yung pagdating sa kabutihan ng Diyos. Tingnan niyo yung mga ano tawag doon, yung durian. Di ba maano siya yung tusok-tusok di ba matutulis? Pero no, nalaman ko, nung sa Mindanao, ang durian pala, sabi ko, paano kaya ina-harvest yung durian? Yung pala ang durian, hindi na kailangan i-harvest. Pag hinog na siya, pusa siyang bumabagsak. Ang galing ni Lord, ano? Kasi, di ba, hindi ng Diyos, kanaliwa ng Diyos. Ang durian, napakatutulis ng mga, Pero kaya pala, the way na ma-harvest siya, kung pag-hinog na siya, isa siya nalalaglag. Amen? Nakita niyo kabutihan ng Diyos? Amen? Amen. So, nagiging alipin sa Egypt ang mga Israelites dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pero, ginamit ko ng Diyos si Moses. Kasi bakit lumaki ang mga Egypt? Ang mga Israelita sa Egypt, dumain kasi ang mga Israelita. Alam niyo, kapag naranasan natin sa buhay na parang wala tayong kalayaan, ganito, umikot yung buhay natin, parang hindi na tayo masaya. Kagaya po ng mga Israelita, alam nyo, the remedy is pray to God. Wala po God. Pag bigat na bigat ka na sa buhay mo, takbo ka sa Diyos. Umiyak ka sa Diyos. Amen. Kung gusto ka, lumaba ka, lumulog ka sa Diyos. At magkikita mo ang iyo sa kagalang ng Diyos. Amen? Sige, ito yung mga kapatid. Pag hindi ka mananalangin, ang kamay ng Diyos na kaganyan. Nasabi ko na tunod. Pag nananalangin ka, gumagalaw ang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, pag di ka nag-pray, walang gagawin ng Diyos. Amen? Pero pag nag-pray ka, gagalaw siya. Iunat yung kamay para abutin ka. Kasi kailangan natin mabuhay sa buhay natin. Amen? Palapakan po natin yung kita. Praise God! At dito nga po mga kapatid, you are slave to sin, bound not free, sa aklat po ng John 8:34. Okay? Dito na po ako mag-ibera. Okay? John 8:34. Basahin po natin, let's open our Bible in John 8:34. Dala po yung meron ng Biblia, ay ang mga kuya na wala kayo Bible ba? Sige. Sige, magdala po yung mga Bible na dyan. Okay? At naman ipapasok ko po naman. Okay? John 8:34. Okay. Ang sabi po dito, sinagot sila ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. 35. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya kung kayo'y palayain ng anak, si Jesus po yun, kayo'y magiging tunay na malaya. We need Jesus. Because you need Jesus, huwag kang humiwalay kay Jesus. Sapagkat sa lahat ng pagkagapos ni Satanas sa iyo, panlilin ng pandaraya, pagpakahirap ni Satanas sa iyo,
Si Jesus lang ang magpapalaya sa'yo. Walang lalayo, walang aalis kay Jesus. Siya lang ang tunay na magpapalaya sa'yo. At kung aalis ka kay Jesus, kawawa ka. Ikaw lang din ang umanap ng iyong kamatayan, ng iyong pamamahay. Sapagkat si Jesus lang ang tunay na nagbibigay ng kanilang. Alipin ng kasalanan ang mga gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, pag nagkakasala ka, yung boss mo sa Satanas. At ano pa ang gagawin sa Satanas sa'yo? Mabait pa siya? Mabait pa sa Satanas? Kung wala ka sa presence ni Jesus, nasa presensya ka rin sa Satanas. Kasi sa Satanas walang puso mo. Oo, pansamantala. Masaya ka ngayon na pag-inuman, masaya ka rin sa pagdura, masaya ka rin sa kasalanan, masaya ka rin sa mga barkadang mali. Masaya ka! Ang saya-saya ka lang. Saya-saya ka pare. Diba? Ang saya-saya. Saya-saya talaga. Saya-saya. Isa na lang ka lang, pabayaan ka lang. Kasi pinapadama ka lang. Pagkakamahin ka niya, pagkatapos mo mag-enjoy, enjoy now, okay? Ganun lang. Yan. Pero suffer now, enjoy, saan kayo doon? Yung iba kasi muna yung enjoyment. Kayo nagsasuffer later. Pero tayo, taga Jesus My Love Church, nagsasakripisyo tayo. Imbis na tayo namamasyal ngayon, nasa plaza, nasa swimming, nasa malls. Amen po ba? Nasa lakwatsan. Pero nandito tayo sa mga nasakripisyo. What's the next word? Suffer now, enjoy. Later, amen po ba? Sabihin mo, mag-enjoy ka lang kay Lord. Sabihin mo, just enjoy your life with the Lord. Amen. Amen. Alam niyo, pagdating po sa lahat tayo may bigat. Amen po ba? Ang nakaramdam ng bigat na ikaw na. Amen? Ikaw bigat na bigat sila ng tao ng tawa. Amen? Tapos sabi bigat na pera, okay mo naman, di ba? Kung mag-pili ka, ikaw naman napapamon, di ba? Diba? Ikaw na ang nakakaramdam ng kalungkutan. Hindi sila, di ba sila nakikibahagi, ito po ba? Lahat tayo nakakaramdam na individually, personality. Sa lugar ka sa tahanan, hindi mo na bigat, nakikita na ito problema sa aking mga bulan, hindi sumasamba, sige away, ito ba? Iwalay sila, nakikita natin. Tayo nakakaramdam. Pero, pag na-kay Jesus ka, palalayain ka dyan sa kalungkutan na yan. Amen. Sa lahat ng bigat. Alam niyo yung minsan, dito ka muna nakatira. Ang malungkot yung buhay ko. Kasi hiwalay kami ng mag-asawa sa church na pinaglilikuran. Gusto ko makita na yung anak ko, yung asawa ko, magkasama kami sa isang church. Yung kapag ilang panahon. Pero alam niyo, nanalangin ako sa Lord. Umiyak ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, itong emosyon na ito, pakiramdam ito, kung ito po pakiramdam na ito, hindi ko galing sa inyo, nagpapahirap sa akin. Panginoon Diyos, tanggalin niyo po siya in the mighty name of Jesus. Yung kalungkutan na yun, na kahit ganito ang aming sitwasyon mag-asawa, doon siya sa Espanya, dito ako sa Bulacan, ginagamit. Gusto ko, united magkaisa, hindi nangyayari. Panginoon, tanggalin ito. Alam niyo,
magkasama na magkasama sa isang church sa pinag-iikuran. Masaya ako! Nahihingi pala sa Diyos yun! Amen. Kasi, kung biro mo, sabi ko, mga year 2000, 2025 na, di 25 years na, kung hindi ko hiningi sa Diyos yun, natanggalin na yung emotion na yun, pagramdam na yun, di 25 years na rin ako, malungkot, namimigati, amen mo ba? Gapos, binanggos sa kalungkutan. Pero nahihiling ka na sa Diyos. Diba? Tingnan mo. Siguro, kung nakuha yung sa kalungkutan na pigatian, siguro hindi lang ganito ang aking mga uban. Siguro hindi lang ganito ang bilang ng mga uban ko. Kasi mag 53 years old ako ako. Pero dahil hindi na mabigat sa ulo ko, sa pakiramdam ko, diba? Nag-glowing ang mga Kristiyano. Mukhang ubas, hindi pasas. Amen. Kaya kayo mga kabataan, ipag-pray yung mga bigat niyo. Para habang nabubuhay kayo, nag-glowing kayo. Mukha kayong ubas, hindi pasas. Parehas lang yung grapes, di ba? Yung pasas, pumusok na. Lumang grapes na yun. Pero yung ubas, sariwa pa yun. Amin ko ba? Amen! Amen. Basta, lagang problema, lagang bigat, ibigay ko sa Diyos yan lahat. Amen. At sumama ka lang, maging ko sa Lord, magpatuloy sa Panginoon, magpuri sa Diyos, sumama sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, magpasalamat kaya ibig ko, magpatuloy sa Panginoon. Naku, rin ang saya sa iyo, mabuhay. Amen. Amen! Nanaw po ba natin? Amen. Ang sikreto, lahat ng bigat, ibigay sa Panginoon. Hindi mo tayo yan. Hindi mo tayo. Amen? Ang sabi niya ni Jesus Christ dito sa Matthew 11:28, lumapit kayo! Kayong lahat na nabibigatan! Na ganyan na, nag-invite si Jesus Christ. Dakilang pa niya, the great invitation, pinapalapit niya lahat ng mga nabibigatan sa buhay. Grabe niya, sabi niya. Eh yung iba, pag nabibigatan, pag-away mag-asawa, nandun na sa beer house, kasama na ba, sa clubhouse, ano na. Diba? Nandun sa mga barkada, ano na mali? Ang sabi ni Jesus, pag nabibigatan ka sa lubad na kasambahan, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, lumapit lang kay Jesus. Amen. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. At Jesus kasi magpapahinga. Yung iba, kaya nadagdagan pang asawa, pag nag-away kasi, nandun! Kanina lang, may kumari, nagsasabi ng problema, talaga pare, hindi na pare, hanggang sa inandun na siya. Hindi pare, hindi kumari, nagandun na silang dalawa. Kaya tuloy nadagdagan ng pamilya. Kasi pag may problema, dapat kay Jesus, Amen. pumunta, manalangin, hindi ko sa kanila yung tao. Kasi ang tao sa Isaiah 2:22, huwag magtiwala sa kapangyarihan sa lakas ng tao na may hangganan ng buhay. Sa Diyos dapat nagtitiwala. Amen. Amen? Mga kabataan, kayo pag may problema sa tahanan, lumog kayo kay Jesus. Hindi nyo alam anong gagawin ni Jesus para sumaya ka. Para solusyonan yung problema mo, para maayos yung pakikap. Hindi mo alam, basta hindi mo alam, walang imposible kay Jesus. Amen. Amen. Sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, sa pangarap, kay Jesus ito nagtiwala. Amen? Wala eh. Alam mo kung bakit maraming mag-asawang hiwalay? May grande pa yung kasal. Kahit mga politicians pa o mga limang mga iba mga artista pa. Pero nag-iwalay pa rin! Bakit? Wala sila kayo.
punching na nangyayari sa buhay nila. Hindi naman nagsusundukan, di ba? Pero may mga asawa nagsusundukan. Pero, nagsusundukan sa salita. Di ba? Nag-i-expadaan sa salita. Oh, ganito ka! Ikaw rin ganito! Ay, di ba? Expadaan sa salita. Natutusukan sila ng mga masasama na sa salita. Pero, ano mga mag-asawa na nasa Panginoon, pag nag-aaway ang tahimik lang sila. Tahimik lang! Alam niyo, ito po sinasabi ko sa akin na kami mag-asawa, sa paningin, iba sa paningin ng narapan ng Diablo, hindi kami magtatagal sa pagsasama. Kasi, sasabihin ng Diablo sa tao ko, wala ko na yan. Kasi hindi naman nagpapasakot sa iyo yan eh. Di ba? Hindi, malutong buhay mo. Hindi mo namin dyan eh. Magaganda pa. Mga talagang mga sexy na, talagang mga bebe. Ganun din naman sasabihin ng Diablo sa akin. Hindi ka man asawa mo. Kasi hindi ko ganyan eh. Ang dami ko nung isa na. Ano natanggulo na yun? Hindi mo siya pakikinggan. Amen. Lalagpunan ng Diablo. Ang gagawin mo, ipanalangin mo na ng asawa mo. Amen. Ipanalangin mo yung asawa mo na someday mabuksan siya sa kagulan. Kung kahit hindi man siya mabuksan ng kagulan, matagal man, at least masaya ka pa rin kahit hindi kayo magkasama. Masaya ka rin kay Jesus. Amen. Yung iba kasi, pinukuha ang kaligayan sa asawa, sa anak, sa tao, sa relasyon. Ako, hindi ko pinukuha yung sa tao, pinukuha ko Jesus. Amen. Sabi mo, masaya ka kay Jesus? Hindi mo na hinanapin 100% sa tao. Kahit wala siya, masaya ka pa rin. Amen? Amen. Hello? Mamaya ka pa rin. Kasi bakit? Alam mo na may Jesus ka, kontrolado na lang, kontrolado ni Jesus ang lahat ng pangyayari sa buhay ng tao na mamalo sa buhay, sa asawa mo, kontrolado na. Amen? Ganun na. Hindi niyo na kailangan. Lagi umiyak. Lagi ka nila sa asawa mo. Lagi ka sa nila. Lagi ka sa nila. Huwag. Opo. Hindi masama umiyak sa Lord. Pero alam niyo, tapos yun na yan. Umiyak na kayo. Masaya na kayo sa Lord. Lord, salamat sa gagawin ko sa anak ko. Sa asawa ko. Thank you, Lord. Diba? Habang ginagawa mo yun, nagpapatuloy ka naman. At pag ginawa mo, nagpapatuloy ka sa kanya, hindi ko sumasamba, gumagawa din ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen! Lagi ko sinasabi, huwag kang mag-pray na wala kang ginagawa sa Panginoon. Pag may ginagawa ka sa Panginoon, alam mo na may ginagawa ka sa Panginoon, mag-pray ka. Sasagutin ni Lord yun. Amen. Pero pwede ka mag-pray, kahit wala kang ginagawa sa Panginoon, ano pray mo? Lord, tatawag ko. Amen. Amen! Amen po ba? Amen. Pwede ka ba rin mag-pray, Lord, tatawag? Amen. Ganoon po natin. Are we blessed? Amen. Okay? So, ang salita po ransom, okay, ay pagtubos, pagliligtas, pag-aalay ng buhay, para sa ikabubuti ng marami. So, mga kapatid, before we close, so, ang salitang ransom ay napakalaga. Buhay ni Jesus ang ransom para sa akin. Buhay ang kanyang ibinayad para sa iyo Amen. at para sa akin. Buhay niyang nasaktan para sa iyo, para sa akin. Kaya, kalagin mo talaga mo, galingan mo sa Panginoon. Galingan mo. Kasi ginaling na ni Jesus eh. Amen? Buhay niya. At, before I will go, kapatid, once again, sabihin ko, dahil buhay ni Jesus ang kanyang ransom, ang kanyang tibos, ang kanyang binayad sa iyo, buhay mo rin ang hinihingi niya. May hinihingi ng Diyos sa iyo. Buhay mo. Ibigay sa kanya. Amen. 2,000 years ago,
Panginoon ni Jesus Christ, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Ang may-ari ng buhay mo ay si Jesus. Kaya sa lahat ng panahon ng buhay mo, dapat si Jesus na ang masusunod. Hindi na ikaw, hindi ang nanay at tatay mo. Bago natigagalan mo sila. Kasi may mga magulang pagkasumamba. Yun. Diba? May mga magulang. Sige, pag sumba ka, pakaroon ka, hindi ka nag-iba ka ng reliyon. Ay, wag yun. Maghanap ka ng paraan, paano ka makarating sa church. Amen? Wag yun. Ang dapat si Jesus ang masusunod. Hindi pwede ka, ay, mamamatay ka rin. Nanay, mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Iharap mo ako sa Diyos. Kailangan sa buhay nito. Si Jesus, yung buhay niya, ibinigay para sa akin. Yung buhay ko rin naman, ibibigay ko sa Kanya. Salamat sa pagiging malasakit. Pero, naroon ko ngayon na dapat tumalang ko namin ang Panginoon. Amen? Unahin ko natin ang Panginoon sa kanyang ginawa? Amen. Amen. Pero bigyan ko kami po ka ng alis dyan sa kinaupuan mo, ha? See you next Sunday. See you on Thursday. Thursday, may gawin po tayo 6:45 p.m. hanggang 8. Okay? Ang leadership ay 8 to 9. Okay? At Saturday, meron tayong gawain. May prayer class po tayo 6